Halos 2 buwan ang sinasabi ng Islamic Republic sa mundo na buhay pa ang bagong pinakamataas na pinuno, kahit aminado silang nasugatan at nagpapagaling ito. Nagbigay sila ng malabong detalye para walang magtanong sa kwento nila. Paulit-ulit nilang sinabing nasunog ang mukha at labi niya. 3 beses siyang naoperahan sa binti at posible pang kailanganin ng plastic surgery bago magpakita sa publiko. Pero gusto nilang malaman ng lahat na buhay siya at maayos ang pag-iisip, gumagawa ng mga desisyon para sa bansa habang nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Kahapon, nalantad ang kasinungalingang yon sa buong mundo. At nangyari ito sa lungsod ng Mashhad, ang parehong lungsod kung saan ipinanganak si Ali Khamenei. Ipininta ng mga taga-suporta ng rehimen ang mukha ng bagong pinuno sa mural ng isang martir na nangangahulugang patay na siya at nagluluksa ang mga tao. Kung totoo, maaring magdulot ito ng matinding kapahamakan sa Iran at sa kasalukuyang negosasyong pangkapayapaan kasama ang Estados Unidos. Kahapon, kinumpirma ni Pangulong Trump kung bakit umatras sa negosasyon. Sabi niya, walang nakakaalam kung sino ang namumuno ngayon. Walang nakakaalam kung sino ang nasa tuktok ng bansa, kung sino ang leader sa loob ng Iran. At ngayon, may mga lumalabas na balita na pati ang kataas-taasang pinuno ay maaring patay na. Pakinggan natin ang pahayag. Tungkol sa Iran pagkatapos malaman kung sino ang namumuno, kung ang mga hardliner o mga leader na kaalyado ng IRGC ang may mas malaking kapangyarihan sa Iran. Makikipagkasundo ba ang US? Ano ang ginagawa mo tungkol sa pagpupuslit ng mga armas ngayong taon? Makikipag-usap ako kahit sino ang nabubuno dito. Hindi nila alam, kasali na sila. Nag-aaway-away sila sa isa't isa. Matindi ang alitan nila. Malamang naglalaban sila para sa pamumuno. Sa palagay ko, nag-aaway sila para iwasang maging leader. Napatumba natin ang 2 antas ng mga leader, pero haharapin ko kung sino man ang kailangan naming harapin. Wala ang dahilan para maghintay ng 2 araw at maglakbay ng 16 hanggang 17 oras. At hindi natin gagawin yon sa ganung paraan. Gagawin natin to. Pwede nila akong tawagan kung gusto nila. Nasa atin lahat ng baraha, panalo tayo. Ngayon, bigyan natin ng kaunting karagdagang konteksto tungkol sa bagong kataas-taasang pinuno na maaring siya ring dating kataas-taasang pinuno sa lalong madaling panahon. Ang pangalan niya ay Mustafa Khamenei. Siya ang anak ng dating kataas-taasang pinuno Ali Khamenei na ginagawang parang monarkiya ang Republikang Islamiko. Nandun siya sa compound nang magsimula ang digmaan, habang si Ali Khamenei ay nagdaraos ng malaking pulong, kasamang matataas na opisyal ng Iran. Alam na natin ang mangyari roon. Inasikaso ng mga jet ng Israel ang compound at lahat ng nasa loob nito. Kung nakalimutan mo, narito ang karagdagang detalye. Ang CIA ang totoong dahilan kung bakit patay na si Khamenei. Ilang buwan nang minomonitor ng ahensya ang kanyang kinaroroonan, gawi at mga galaw, hanggang mas kabisado pa nila ang schedule niya kaysa sa mga tauhan niya sa seguridad. Matapos ang 12 araw na digmaan noong Hunyo, 2025, naging sobrang pagkapraning ni Khamenei, kaya pinuhukay niya ng malalim ang kanyang underground bunker na higit 5 minuto ang biyahe ng elevator pababa. Alam ito ng mga Amerikano, kaya naghintay sila ng tamang oras na dumating nung umaga ng Pebrero 28. Na-detect ng CIA ang bihirang pagpupulong ng top leaders ng Iran sa isang compound sa gitna ng Tehran nung Sabado ng umaga. Si Khamenei mismo ay lumabas para sa pagpupulong na ito dahil naniwala siyang mas ligtas siya sa liwanag ng araw at kaya't naging kampante siya. Iyon ang huli niyang pagkakamali. Agad ibinigay ng CIA ang mahalagang impormasyon sa Israel at agad na inilunsad ng 2 bansa iyon ang operasyon. Pagkalipas ng 2 oras mula sa paglipad ng mga jet ng Israel, giniba nila ang compound ni Khamenei. Nakakatawan na ilang buwan nang may babalang Iran na may paparating na digmaan. Pero nilagay pa rin nila lahat ng pinuno sa isang gusali. Ngayon, sa kabutihang palad para kay Mustafa, based sa mga ulat na lumalabas mula sa Iran, nasa compound siya. Pero noong nangyari ang pag-atake, lumabas siya sandali. Siguro para magpahangin o baka para lang, alam mo na, magsindi ng sigarilyo. Hindi ko talaga alam. Pero dahil lumabas siya, hindi siya namatay. Pero siya ay malubang, at ang ibig kong sabihin ay sobrang malubang na sugatan. Sa katunayan, 2 araw lang ang nakalipas, tinalakay namin ang ulat ng New York Times tungkol sa kanyang mga sugat at kung gaano ito kaseryoso. Ayon sa ulat, 3 beses nang inoperahan ang binti niya at posibleng kailangan ng artipisyal na binti dahil sa tindi ng pinsala. Sunog din ang mukha at labi niya. Mahihirapan siya magsalita habang buhay. At bukod pa dyan, ayon sa ulat, maaring kailanganin pa niya ng plastic surgery
bago siya lumabas sa publiko. Binigyang diin ng ulat na buhay siya, matatag ang pag-iisip, at gumagawa ng desisyon para sa Iran sa likod ng eksena. Ngayon, napakadaling isipin na ang pinagmulan o mga pinagmulan ng ulat na ito ay mga opisyal ng Iran na nasa loob ng rehimen at may alam tungkol sa kataas-taasang pinuno. Hindi man sila nakikita, alam pa rin nila ang lagay niya. Sa kabilang banda, baka isa lang itong malaking kasinungalingan dahil wala namang nakakita sa kataas-taasang pinuno mula noong unang pag-atake. Hindi siya lumalabas sa publiko. Wala rin siyang nilabas na audio para marinig ng publiko. Hulaan mo kung ano nangyari kahapon. Tingnan mo. Kahapon sa lungsod ng Mahat, aksidenteng ibinunyag ng Republikang Islamiko na maaring patay na ang bagong kataas-taasang pinuno. Mahalaga ang lungsod na ito dahil dito ipinanganak ang dating kataas-taasang pinuno, si Ali Khamenei. At siya ang pinakamatagal na nagsilbing kataas-taasang pinuno hanggang ngayon. Sa tingin ko, namuno siya sa Iran ng halos 30 taon. Kaya kahapon dito, inilantad ng Islamic Republic ang mural ng lahat ng namartir o napatay sa digmaang ito. At sa mural na ito, makikita mo si Ali Khamenei mismo sa gitna. Makikita mo naman sa kaliwang itaas ang tagapangtatag ng Islamic Republic, si Ayatollah Khomeini. Pagkatapos, makikita mo ang dating Pangulo ng Iran sa kaliwang bahagi sa ibaba. At pagkatapos, sa ibabang kanang bahagi, makikita mo si Qasem Soleimani, ang kilalang general na pinatumba ni Pangulong Trump noong nakaraang administrasyon sa kanyang huling termino. Pero sa itaas, ang taong iyon ay si Mojtaba Khamenei, isang tao na sinasabi ng Islamic Republic na buhay pa. Pero inilagay nila ang kanyang mukha sa isang mural na nagbibigay pugay sa mga taong patay na. Oo, hindi talaga sigurado kung anong nangyayari doon. At ang dahilan kung bakit dapat bantayan ito ay dahil nanggagaling ito sa mga taong bahagi ng rehimen. Hindi ito mga intelligence sources na nagsasabing maaring patay na siya. Hindi rin ito mga oposisyonista na nagsasabing patay na ang Supreme Leader. Ito ay mga taong may direktang kaalaman sa totoong nangyayari. Matagal na rin itong pinaghihinalaan ng mga tao. Tulad na natatandaan ninyo, ang bagong Supreme Leader na ito ay ang bata ng IRGC. Malapit siya sa mga dating komander at general ng IRGC. Kaya itinulak ng mga commander ng IRGC ang kanyang pagkakahalal nang pumili ang Assembly of Experts ng bagong Supreme Leader. Tinatakot nila ang bawat miyembro ng asambleya para masiguro ang boto sa tao nila. Simula nang mahalal ang bagong Supreme Leader, lalong lumakas ang kapangyarihan ng IRGC. Mas partikular, ang bagong commander ng IRGC, Ahmed Vahidi, ay mas lumakas ang kapangyarihan sa buong Iran. Halos sa lahat ng aspeto na may isip mo. Mas malaki na ang kontrol niya sa militar. Mas malaki na ang kontrol niya sa sibilyang pamahalaan at sa negotiating team na nakikipag-usap sa Estados Unidos. Naalala niyo ba ang pahayag ni Trump kahapon? Sabi niya, kakanselahin ang biyahe ng mga espesyal na sugo na sina Jared Kushner at Steve Witkoff papuntang Pakistan para makipagkita sa mga Iranian. Sabi niya, masyadong mahaba raw ang biyahe. At walang nakakalam kung may kapangyarihan talaga ang mga Iranian na makipagkasundo. Hulaan nyo, matapos ang anunsyo, nagpadala ang Iran sa Estados Unidos ng mas magandang panukala para sa negosasyon ng kapayapaan. Pakinggan ninyo ang mga detalye. Sabi ng Reuters, sino ang namumuno ngayon? Anong nagbago mula kahapon? Wala naman. Ang ginawa lang nila ay binigyan tayo ng papel na sana ay mas maganda. Nakakatuwa, matapos kong agad kanselahin iyon, sa loob ng 10 minuto ay may nakuha kaming mas magandang papel. Nag-usap kami na hindi sila magkakaroon ng sandatang nuclear. Simple lang, hindi komplikado ang kasunduan. Bawal magkaroon ng nuclear na sandata ang Iran. Simple lang. Heto ang timeline. Una, pumunta ang Iranian Foreign Minister sa Pakistan, nakipagkita sa mga tagapamagitan, tapos pumunta siya sa Oman para sa ilang usapin sa pagitan ng Iran at Oman. Hindi ako sigurado sa pinag-usapan nila. Pagkaalis niya sa Pakistan, inanunsyo ni Trump, hindi na makikilahok ang US sa negosasyon. At alam mo ba? Matapos ang anunsyo, di umano'y nagpadala ang Iran ng mas magandang proposal. Bukod pa rito, mukhang babalik ang Iranian Foreign Minister sa Pakistan isang araw matapos niyang umalis para ayusin ang negosasyon. Narito ang iba pang detalye tungkol dito. Ayon sa mga source ng Pakistan, posibleng magkonsulta ang Iranian Foreign Minister habang naroon siya
na maaring magresulta sa anunsyo tungkol sa susunod na yugto ng Islamabad Peace Talks. Ang dialogo ang pinakakonstruktibong paraan pasulong at naunawaan ng Estados Unidos sa Iran ang kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan. Ngayon, hindi ko alam sa inyo, pero para sa akin, parang ang bansa na paulit-ulit na bumabalik sa Pakistan para ituloy muli ang negosasyon ay siya ring mas desperadong maibalik sa ayos ang mga pag-uusap. At may magandang dahilan para dyan, isang dahilan na matagal na nating pinag-uusapan. Bumabalik ito sa isyu ng pressure na pang-ekonomiya. Kita mo, kahit na may tigil putukan, tumigil na ang mga opensibang militar, pero tuloy pa rin ng todo ang Operation Economic Fury. Bago natin talakayin ang mga bagong opensiba ng Operation Economic Fury, ibabahagi ko muna ang isang nakakatuwang komento na nakuha kahapon. Galing ito sa isang taga-subaybay na nagbahagi na matagal na siyang taga-suporta at subscriber ng channel. Kahit ganon, hindi pa rin lumalabas ang mga video natin sa homepage niya. Siguro dahil malabo talaga ang YouTube algorithm. Bukod pa ron, hindi rin siya mahilig sa content tungkol sa digmaan. Kaya nahihirapan ang mga video natin maabot ang mas malawak na audience. Kaya gusto kong ipaalala sa inyo, kung hindi pa kayo nakasubscribe, siguraduhin i-like at i-subscribe ang channel sa ibaba. Nakakatulong ito para maabot ang mas maraming tao dahil sinasabi nito sa YouTube algorithm na ligtas ang video at wala tayong pinopromote na extreme. Alam nyo, hindi tayo nagpo-promote ng mga extremist na pananaw. Sa ganitong paraan, matutulungan tayong maabot ang mas malawak na audience at may parating ang balita sa mas maraming tao. Balikan natin ang Operation Economic Fury. 2 araw lang ang nakalipas, nagpatupad ng sanksyon ng ingat yaman ng Estados Unidos sa isang teapot refinery sa China. Ito ay maliliit na refinery na ginawa para tumanggap ng langis na pinatawan ng sanctions. Kaya bumibili sila ng langis mula sa Russia, Iran, at baka sa Venezuela nung nasa kapangyarihan pa roon si Maduro. Ngayon, tinutugis na sila ng ingatang yaman ng Estados Unidos at pinapatawan ng sanctions sa mismong puntong pinakamasakit para sa kanila. Kailangang maintindihan natin kung paano gumagana at bakit tinatawag na teapot refineries ang mga ito. Maraming malalaking kumpanya ng langis sa China. Sa katunayan, ilan sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa mundo ay hindi nakabase sa kanluran. Nakabase sila sa gitnang silangan, gaya ng maaaring inakala ninyo, pero nakabase rin sila sa China. Ang mga higanting kumpanyang pag-aari ng estado, tulad ng Sinopec o PetroChina, ay literal na ilan sa pinakamalalaking kumpanya ng langis at maging ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo. Ngayon, ang problema sa sobrang laki ay hindi mo kayang mapatawan ng parusa. Dahil kapag pinatawan ka ng sanksyon ng Estados Unidos, ibig sabihin nito, mawawala ang access mo sa internasyonal na pagbabangko. Halos lahat ng internasyonal na pagbabangko, hindi mo na magagamit ang US dollars. At bukod pa dyan, anumang mga investment na meron ka sa mga bansang kaalyado ng Estados Unidos, ang mga investment na yon ay maaring ma-freeze o tuluyang mawala. Kaya hindi pwedeng makipagtransaksyon ang mga malalaking kumpanya sa langis ng Russia, Iran o Venezuela, noong si Maduro ang namumuno. Kaya nagtatagang China ng mga maliliit na refinery na tinatawag na teapot refineries. At ang mga refinery na ito ay walang Western investments. Hindi rin talaga sila gumagamit ng dolyar. Hindi sila gumagawa ng malalaking operasyon. Maliit lang ang mga refinery na itinayo para tumanggap ng langis mula sa mga bansang may parusa. Ibig sabihin, kung mapatawan man ng parusa ang mga kumpanyang ito, hindi naman talaga naapektuhan ng negosyo nila o hindi rin ito napapahirap sa kanila. Hindi sila nakikitungo sa langis mula sa ibang bansa na kailangan nilang alalahanin. Nakikipagtransaksyon lang sila sa mga bansang may parusa. At ibig sabihin noon, kung sila mismo ay mapatawan ng parusa, hindi naman talaga sila naapektuhan o nasasaktan sa kahit anong paraan. Pero hindi ibig sabihin na di na sila kayang habulin ng US dahil kailangan pa rin ng mga kumpanyang magpapadala ng langis. Kailangan pa rin ng seguro para sa oil tanker at laman nitong langis. Ngunit tinutugis na ito ng Estados Unidos. May paalala rin dito, hindi man agad bumagsak ang mga kumpanyang ito. Siguradong mahihirapan ang kanilang operasyon at mas magiging mahirap para sa teapot refinery magbayad para sa langis. Magiging komplikado ito para sa mga bangkong nakikipagtransaksyon sa mga refinery na ito dahil ayaw nilang masanksyon ng Estados Unidos. Hindi nito tuluyang ipapasara ang mga kumpanya, pero siguradong mahirapan sila, bababa ang kita nila pati ng Iran. Kaya mas kaunti ang kikitain ng mga tao dahil sa mga bagong sanksyon na ipapatupad. At syempre, bukod pa sa mga sanksyon na ito, tinutugis din ng kagawaran ng pananalapi ng US ang mga crypto asset na pagmamay-ari ng Islamic Republic. Ngayon,
Maraming crypto enthusiasts ang nagyayabang na hindi mahabot ng gobyerno ang crypto. Pero hindi ito lubos sa totoo. Kahit hindi kayang habulin ng gobyerno ang cryptocurrency, pwede pa rin nilang habulin ang mga kumpanyang nag-iimbak nito para sa ibang bansa o kriminal. Tama? Iyan ang ginagawa ng US Treasury. Na-freeze na nila ang mga asset ng rehimeng Iranian sa cryptocurrency. Ngayon, hindi naman ako eksperto sa cryptocurrency. Pero kung hulaan ko kung paano ito nangyari, masasabi kong malamang lumapit sila sa kumpanyang nag-iingat na account. Yung crypto company na may account para sa mga opisyal ng Islamic Republic. At sinabi lang nila, Oy, i-freeze nyo lang ang mga account na ito. Kaya hindi makukuha ng mga opisyal ang pera nila. Hindi rin sila makakapagdagdag pa ng pera dito. Sa kasamaang palad para sa Iran, mas maliit ang problemang ito kumpara sa mga suliranin nila sa bansa. Kahapon, napag-usapan natin na nag-aalala ang Iran na maubusan ng storage, kaya hinugot nila mula sa pagre-retiro ang mga tanker at ginamit bilang mga lumulutang na imbakan para sa langis mula sa lupa. Magandang pansamantalang solusyon ito, pero hindi pa rin ito kaanong nabibigyan ng palugit ang Iran. Kung titingnan natin ang satellite data, makikita natin na may humigit kumulang 9 na supertanker ang Iran na nakaretire sa Persian Gulf. Ipagpalagay nating ilalabas niya lahat mula pagre-retiro at gagawing lumulutang na imbakan ng langis. Kahit na may mga positibong palagay, makakakuha lang ang Iran ng mga dagdag na 18 araw bago talaga sila maubusan ulit ng mga storage unit. Kailangan nilang bawasan ng produksyon at isarang mga balon ng langis na nagdudulot ng malaking pangmatagalang problema. mahirap? Halos imposible para sa rehimen na paganahin ulit ang mga balon ng langis. Ngayon, hulaan mo ang susunod? Mukhang alam ng Estados Unidos ang problema ng Islamikong rehimen. Maaring ito ang dahilan o bahagi nito kung bakit pinapatagal ng Estados Unidos ang negosasyon o ipinagpapatuloy ng Estados Unidos ang blockade. Kinumpirma ito ni Trump kaninang umaga. Pakinggan ninyo. Pero ang tinutukoy mo ay kapag may mga tubo na dinadaluyan ng napakaraming langis sa iyong sistema, kung sa anumang dahilan, ang linyang iyon ay maisara. Dahil hindi mo na pwedeng ilagay ito sa mga lalagyan o barko na siyang nangyari sa kanila, wala na silang mga barko dahil sa blockade. Ang nangyayari ay sumasabog ang linyang yon mula sa loob, parehong mechanical at sa lupa, may nangyayaring dahilan kaya ito sumasabog. Sabi nila 3 araw na lang bago mangyari yon. Kapag sumabog na ito, kahit anong gawin mo, hindi mo na ito maibabalik sa dati. Ibig sabihin, kahit ayusin mo pa ito, mahirap na talagang maibalik lahat. At mga 50% na lang ng dati ang maibabalik mo. Kaya napakalakas talaga ng nangyayari. May kinalaman ito sa kalikasan. Pero kapag nabara na ito sa dulo, ibig sabihin, kapag kailangan mo ng patayin dahil wala ka nang mapaglalagyan ng langis, ilalagay mo man sa mga barko o mga storage tank na halos puno na rin, may masamang mangyayari. Kaya tingin ko nasa ilalim sila ng matinding pressure. Dapat tandaan, hindi kailangan magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan ang Iran para maalis ang blockade. Kung sabihin nilang bukas ang Strait of Hormuz para sa lahat, malamang aalisin ng US ang blockade kahit tuloy ang negosasyon para sa kasunduang pangkapayapaan. Hindi ko sinasabing malamang o siguradong mangyayari ito. Sinasabi ko lang na posible ito. Siyempre, babantayan natin ang anumang balita na nalabas mula sa negosasyon na nagmumula sa Pakistan dahil naroon na yon ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran at sinusubukang ayusin kung paano maibabalik sa tamang direksyon ang mga negosasyon. Kaya siguraduhing pindutin ang subscribe button sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.